Hello guys, welcome back to my channel, and this is Sir Mio's Garden. And for today's update and for today's video, it's another plant update about the one that I have. Isa po ang halaman na ito sa pinaka-exotic, rare at stunning dahil sa kanyang pinaka-postura. Ang halaman na ito is considered po money plant, lucky house plant ng 2024, kung kaya naman po wag po kayo magpapawala dahil napaka-epektibo ng halaman na ito sa paghaltak ng mga biyaya sa kaperahan, kasaganahan ng buhay. Ang halaman na ito is isa po sa mga variety cultivar type at maganda po siyang ilagay sa ating bahay, sa negosyo, sa ating workplace, sa ating hanap buhay, sa ating business. Kung meron po tayo, ang halaman na ito is sinatawag na sleeping photos plant. Kapansin-pansin po na kaya po siya naging striking at rare ay i-focus po natin. Kapansin-pansin po na ang itsura niya po, ang kanyang karikitan po, ang mga dahon niya po is kulubot. Kumbaga hindi po siya totally na namumukadkad o hindi po siya bukang-buka. Ang halaman na ito is napaparami po sa pamamagitan po ng stem cutting. Karamihan naman po talaga ng mga photos plant ay considered lucky house plant at considered din po sila as air filtering at air purifying plants na kung saan sila po is may kakayahan. Responsable po sila at napaka-epektibo po neto sa pagtatanggal ng mga hindi ka nais-nais na elemento na siyang present sa hangin. Ang mga methane gases po ay kanilang kino-convert sa isang natural, autentiko at napakalinis na hangin na siyang kinakailangan po natin sa ating malusog na pangangatawan. Ang halaman na ito ay epektibo rin po sa pag-aalis ng mga vibrations na not so healthy, mga negative vibes, negative chi na siyang gustong pumasok sa ating bahay. Kung kaya naman, wag po kayo magpapawala ng ganitong halaman dahil considered din po siya as lucky charm at sila po ang naghahaltak ng mga biyaya sa kaperahan, pananalapi. At ang halaman na ito is napaparami po sa pamamagitan po ng stem cutting at kapansin-pansin din po na pinarami ko po ito sa pamamagitan po ng plastic cups. So ang gagawin po natin is para po mas tuluyan siyang dumami, magkaroon ng maraming supling anak at babies, ay ililipat po natin siya sa planter or paso na color white na ito. Ang gagamitin po nating soil para sa ating sleeping photos plant ay loam soil. Combination din po siya ng coco peat, rice hull, pumice, vermicast at yung mga puting marka po or materyales na present po sa ating lupa, yun po ang tinatawag na eggshells. Kumbaga, kung magluluto po tayo ng putahe na may itlog, yung pinagbalatan po is gagawin po nating pulbos at yun po ang magsisilbing organic fertilizer sa lahat po ng uri ng halaman, whether it's indoor or outdoor plants po. So, tanggalin na po natin siya dito sa ating plastic cups. Ayan guys. So, kapansin-pansin po na marami na po siyang ugat. And papakita ko po. Ayan. So napaparami po ito sa pamamagitan po ng stem cutting at isa rin po sa mga best ways para po tuluyan siya magkaroon ng napakagandang tubo. Ang isa rin po sa nagpro-promote ng kanyang pagsibol at magandang postura, magandang kanyuan. At ang halaman din po na ito is best po as hanging plant, climbing at trailing plant po. So kapag dumami na siya or lumaki is maglalagay po tayo ng bamboo pole para po makitaan po natin ang kanyang kagandahan kapag naikot po natin siya sa bamboo pole na iyon. Itatabi po natin siya dito. And then kunin po natin ang ating pot na ito at lalagyan po natin siya ng soil. Kakalahatiin po natin. Ayan siya. Kapag nakalahati na po natin siya, and kung may mga bato po sa ating lupa ay tanggalin po natin dahil nagiging sagabal din po sila sa paglaki ng ating mga halaman.
Then after this po, ilalagay na po natin siya. Kunin po natin ito. Ang paglalagay po is ganito guys. Ayan, tuturo ko po. Ayan. Dapat po naka-slant po siya. Then saka po natin siya lalagyan ulit ng mga lupa. Sa pinakalikod. Then kung kailangan po ng slightly pressure, lagyan po natin para po maging intact po ang lupa sa planter or paso na ating gagamitin po. Ito siya. At itong ating halaman po is wag na wag natin siyang ilalagay sa direktang sikat ng araw para po hindi po matuyo ang kanyang mga dahon. Sa sobrang init ng panahon, ang heat index po natin is pumapalo po ng 41 to 43. Kung kaya naman po ang ating mga halaman po ay suggested na ilagay sa lokasyon na humid, mahalumigmig, or meron siyang filtered sunlight. Then, ito po. Napakaganda ng sleeping photos plant dahil madali po silang alagaan. Karamihan naman po ng mga photos plant ay madaling alagaan, drought tolerant, hindi po nila kailangan diligan everyday dahil po ang labis na tubig kapag kanilang nakuha or naranasan ay hindi nagiging maganda dahil prone po iyon sa water stagnant. At kapag namatayan po tayo ng mga lucky feng shui house plant ay hindi po iyon nagrepresenta o sumisimbolo na magandang kapalaran. Kailangan po every week ay talagang naglalaan po tayo ng sapat na oras, panahon para i-check, i-monitor ang status ng kanyang dahon, status ng kanyang water, status ng kanyang lupa, at yung location po dapat po is mismo doon sa hindi mainit na lugar. Ayan. Ito siya. Then, isa rin po sa mga possible na dahilan kung bakit siya secret reveal ko. Kung magdidilig po tayo, kung wala po tayong alkaline water, ay be sure na kapag maghuhugas po tayo or magluluto po tayo ng bigas, yung hugas-bigas po, yung pinag-anlawan po ng bigas, yung tubig na iyon, ay is-set aside po natin dahil napakayaman po ng hugas-bigas sa mga possible nutrients na kinakailangan po ng ating halaman na sleeping photos para po mas lalo pang maboost ang potential maximum na metabolism ng halaman na ito para sa kanyang mabilisang pagtubo ng other parts, especially ng dahon, ng tangkay, ng kanyang mga ugat. So after po natin na malagyan ng lupa, ay next thing to do is, of course, didiligan po natin ito. Napakaganda ng halaman na ito dahil madali po siyang paramihin, alagaan, at pwede po siyang gawing lucky charm. Ilagay niyo po ito sa center table ng ating bahay. At kapag nakita po ng ating mga panauhin na meron siyang magandang dahon at lutang na lutang po ang kanyang kagandahan dahil kakaiba po siya sa mga halaman na photos plant dahil iba po ang itsura niya. Ang kanyang cultivar po ay napakaganda po, napaka-unique po. Especially ang kanyang dahon po is meron po siyang spiral shape na folded na itsura, particularly ng kanyang dahon po. Ilalagay ko po ito sa harapan na pintuan. Harapan ng pintuan ng aming bahay para doon pa lamang po ay mahaltak niya na ang mga negative or para po mahaltak niya ang mga positive flow of energy at tuluyang ma-eliminate ang mga not so good vibrations na siyang dulot ng ating mga panauhin, mga kaibigan, co-teachers, yung relatives po na gustong pumasok sa ating bahay. Short update lamang po guys, nawa po ay nakakuha po kayo ng mga possible tips or suggestions kung paano natin ma-achieve ang maalwan, mas sagana, mas swerteng pamumuhay sa araw-araw
ng ating buhay. Maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal at suporta. Ingat po tayong lahat. Paalam guys, hanggang sa muli po.